pagiging Catholic ay naging Seventh-day Adventist po siya. At sa katotohanan nga po ay kagabi ay nag-service dito ang grupo ng mga Seventh-day Adventist. So si Ate Ina ay laging naroroon. Ang isip niya, bagamat siya ay may kapansanan, saka kanilang magkakapatid, siya po ang pinanganak na may kapansanan, ay laging iniisip niya ano ba yung paraan, ano ba yung, lagi po niyang iniisip ano yung magagawa niya sa Diyos at ano yung magagawa niya para sa kanyang mga kapatid, sa mga pamangkin, sa kanyang magulang. Paano niya po kaya madadala sa Panginoong Diyos ang mga mahal ko sa buhay. So lagi po si Tina ay bagamat may kapansanan, ang kanyang isip ay laging nakatuon sa pananalangin. Hanggang sa siya nga po ay dahil siyang laging kasama ko po at ako naman ay siya nga nagpalaki sa akin. So sumama dito po sa bayan, dito sa Intang, ay may mga nakasama po siya sa mga born-again Christians. At sabi po niya sa akin, ay doon po niya nakita yung tama niyang relationship sa Panginoon. At ang lagi po niyang dalangin po sa akin ay magtiwala ako sa Diyos at ang kaligtasan ng aming pong pamilya, ng aming mga kamag-anak at mga mahal sa buhay, mga kaibigan. So nakita ko po kay Tina sa pagiging member niya ng church na nandun yung dedication niya, nandun lagi po yung pagtsatsaga sa kabila ng kanyang kapansanan na gusto niya makapaglingkod sa Diyos. Lagi po niya sinasabi, gusto ko makapaglingkod sa Diyos. Kaya po kahit po siya nahihirapan na pumunta sa isang lugar o sumama sa mga kapatiran, sa ano pa mga gawain, ay siya po ay nagpipilit na magawa ang dapat niya pong gawin. At lagi po niya nga sinasabi na kapag dumating daw nga po ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, siya ay handa at may nagawa po siya para sa Kanya. Kaya nga po, siya po ang masasabi ko po na naghubog sa aking personal na pananampalataya sa Diyos at patuloy na alam po ng kanyang mga kapatid na siya isang taong madalanginin at pagka po nagkakaroon ng problema ay sinasabi din sa kanya na Tina, mag-pray ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya po si Tina ay ang kanyang pananampalataya ay talagang hindi ko po masasabi na shallow, sabihin po ay talagang malalim po ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya po pagamat siya ay pumanaw, naroon po yung kahit pa paano po yung peace sa puso ko na alam kong mamimiss ko siya, pero na alam ko po na siya naglingkod sa kanyang makakaya para po sa ating Panginoong Diyos. At laging ang dalangin niya sa ating pong pamilya, sa ating magkakamag-anak, sa ating pong mga kaibigan, na marami pong talagang sumamba sa Diyos at maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, ang pagkakataong ito ay, bagamat kami po ay nalulungkot, ang aming pong pamilya, alam po namin na talagang si Tina ay nasa piling ng ating Panginoon. At sa lahat po ng dumalangin, sa lahat po ng nagbigay ng lahat po ng uri ng suporta, mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, mga kasama sa church, mga kabarangay, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Gusto ko rin balikan sa isang pagkakataon. Yun home point ako ay to the point na gusto kong ipaabot ang aking pasasalamat sa mga kapatid with your respect sa kanyang pananampalataya. I heard